At para sa ating mga balita, 30,000 sundalo ng Britanya papasok na sa Ukraine at bansang Denmark naghahanda na sa pagputok ng giyera. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sa gitna ng napipintong pagkatalo, napipilitan ang mga bansang Europeo na gamitin ang kanilang pinakamatapang na inisyatibang militar. Kaya habang lalong humihigpit ang pagkakasakal ng Russia sa Ukraine, naghahanda rin ang mga bansang Britanya at France para tawirin ang linya na magpapabago sa kalagayan ng buong kontinente. Ayon sa ulat, isang peacekeeping plan ang ipinakita ng Britanya sa pangunguna ni Prime Minister Keir Starmer kay Pangulong Donald Trump ng Amerika. Sa pagdaan ng mga araw, mabilis na nagbabago ang kapalaran ng bansang Ukraine. Hindi lamang ito nanganganib na maubusan ng gamit at sundalo, kundi maaari din itong ma-isolate sa larangan ng diplomasya. Kamakailan ay nagsimula ng magkaroon ang bansang Russia at US ng isang pagpupulong, kung saan posibleng maging opisyal na teritoryo na ng Russia ang mga lugar na sinakop nito sa Ukraine. At tuluyan na ring matuldukan ang tsansa ng Ukraine na maging kaanib ng NATO. Nakatakdang iharap ni Prime Minister Starmer ang mga detalye ng plano sa kanyang pagbisita sa Washington sa susunod na linggo. Malaki ang gagampanan ng Amerika sa planong ito dahil nakasalalay sa mga US missiles at jet fighters na nakadeploy sa Eastern Europe ang mga susunod na hakbang sa oras na lumabag ang Russia sa kasunduan. Layunin ng 30,000 sundalo na protektahan ang mga pangunahing lungsod ng Ukraine habang idinideploy ang mga Ukrainian soldiers sa mga posisyong makikita sa mapang ito. At upang ma-deploy ang mga tropang Europeo, kinakailangan din ang suporta ng US Air Force. And I'm prepared to consider committing British forces on the ground alongside others if there is a lasting peace agreement. But there must be a US backstop, because a US security guarantee is the only way to effectively deter Russia from attacking Ukraine again. Samantala, nilinaw ng Russia na anumang plano na magpadala ng peacekeeping force sa Ukraine ay hindi katanggap-tanggap sa kanila. At hindi lamang ang Moscow, kundi maging ang ibang bansa sa Europa ay tutol sa planong ito. Kabilang dito ang bansang Germany. It is simply too early to talk about a specific number of troops because the situation may change as the framework changes. If it is not NATO, or is it NATO, or is it a coalition of goodwill, or is it some other format? Poland will support Ukraine as it has up to now, organizationally, financially, in accordance with our means, with humanitarian efforts and military aid. We are not planning to send Polish troops to Ukrainian territory. Sa kabila ng mga panloob na dibisyon sa Europa, iginiit ng Britanya at France na ang pagpapadala ng puwersang ito ay isang paraan upang tulungan ang Ukraine ng hindi direktang nakikialam sa alitan ng NATO at Russia. Pero mahalagaan niyang tandaan na nasa kamay pa rin ng US ang pag-aproba sa planong ito. Sa ibang balita, bansang Denmark naghahanda na sa pagputok ng giyera sa Europa. Sunod-sunod ngayon ang hamon na kinakaharap ng mga bansa sa Europa. Kabi-kabila ang mga pagpupulong at may iba na nakatakdang bumisita sa Washington at may iba din na nagpapalakas gamit ang ibang paraan. Sa loob ng mahabang panahon ay umasa ang Europa sa proteksyong ibinibigay ng Amerika. Pero tila nawawala na ngayon ang proteksyong ito. Dahil dito, nagtatangka ang mga bansang Europeo na dagdagan ang pondo para sa kanilang depensa. Halimbawa dito ay ang bansang Denmark. Naglaan ang Denmark ng 7 bilyong dolyar na pambili ng maraming armas para sa susunod na 2 taon. At kasabay nito ay isang slogan din ang binuo ng tanggapan ng punong ministro,
kung saan nakasaad ang mga salitang buy, buy, buy na nagpapahiwatig ng kagustuhan ng Denmark na maging self-sufficient sa military. Noong nakaraang taon, ang gastusin sa depensa ng Denmark ay umabot na sa 2.4% ng kabuuang ekonomiya ng bansa. Ngunit gusto ngayon ng punong ministro ng Denmark na itaas ito sa 3%. We are allocating 50 billion kroner over the next 2 years with a message for the Chief of Defense. By what can contribute here and now to a stronger defense and thus to stronger deterrence. Matagal nang binabawasan ng Denmark ang kanilang defense budget, ngunit nagbago ito noong nakaraang taon nang maglaan sila ng higit sa $26 billion para sa depensa sa loob ng 10 taon. Pero ngayon, napagtanto nilang hindi pa ito sapat. Kailangan nila ng mas marami at mas mabilis na hakbang. Tanong ngayon ng marami, bakit ginagawa ito ng Denmark? Numero 1 dahilan ay ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ang digmaan ay halos nasa pintuan na ng Europa, kaya't natatakot na ang mga bansang Europeo. Pangalawa ay ang banta ni Donald Trump na kunin ang Greenland na bahagi ng kaharian ng Denmark. At pangatlo, dahil sa pangamba na baka bawasan ni Trump ang proteksyong ibinibigay ng Amerika sa Europa. Dahil sa mga puntong ito, nababahala ngayon ang Denmark at nais nilang palakasin ang kanilang depensa sa pinakamataas na antas. We are facing an aggressive Russia that is rearming and which may be getting ready to attack other countries. And we are in the most dangerous situation for many, many years. Therefore, because of the threat from Russia, in order to defend Denmark and avoid war, we are now embarking on further rearmament. Maliban sa Denmark, pinataas din ng bansang Finland ang kanilang defense budget. Sa 2025, maglalaan ito ng $6.8 billion para sa depensa ng bansa at pagsapit ng 2032, maaaring umabot ito sa $11.5 billion. Katumbas yan ng 3.3% ng kanilang GDP na mas mataas sa itinakdang 2% target ng NATO. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nagsagawa rin ang NATO ng artillery exercise sa Finland. Ito ang kauna-unahang pagsasanay mula nang sumali ang Finland sa alyansa noong 2023. Lumahok ang mga sundalo mula sa iba't ibang bansang NATO sa military drill sa Arctic Forest ng Lapland. The aim is to show that we are ready to react to any situation, that we are training to react to any crisis situation in the face of our strategic competitors. Dahil sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at sa hindi tiyak na suporta mula sa Estados Unidos, muling pinag-iisipan ng Europa ang kanilang estratehiya sa depensa. Hindi na maaaring umasa ng lubusan pa sa Amerika. Sa ilalim ng pamumuno ni Trump, naging malinaw ang kanyang paninindigan na dapat magbigay ng mas malaking kontribusyon ang mga bansang Europeo sa sariling seguridad ng kanilang kontinente. As President Trump has made abundantly clear, he believes that our European friends must play a bigger role in the future of this continent. We don't think, you hear this term, burden sharing, but we think it's an important part of being in a shared alliance together that the Europeans step up while America focuses on areas of the world that are in great danger. Sa madaling sabi, layunin ng mga hakbang na ito na bawasan ang pagsandal sa seguridad na ibinibigay ng Estados Unidos at sa halip ay palakasin ang kanilang sandatahang lakas sa Europa. Ang Denmark at Finland ay dalawang halimbawa lamang ng mga bansang nais magpalakas ng depensa nang hindi na umaasa pa sa Amerika. Pero sa ibang bansa sa Europa, patuloy rin naman na tumataas ang mga military budget at lalo pang pinapalakas ang mga alyansa. Malinaw ang mensahe, ang Europa ay naghahanda para sa isang bagong panahon ng kawalang katiyakan. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.